Segundo ang hinintay niya bago niya narinig ang paghinga nito. I already married to your brother. Kay Rad. I almost lost myself nung malaman kong totoo nga pala yun. Pinakita ni Rad sa akin ang marriage certificate. Para akong baliw. Para akong tanga. That I trusted her so much. Pero nagawa niya pa ring saktan ako ng ganoon. But after weeks or months, hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang alam ko lang, I'm showing my love to her. Na sa kabila ng ginawa niya, I still love her. I still do. Di ba nakakagulo? Nakikinig siya sa kwentong unti-unting dumudurog sa puso niya. Alam niyang mahal pa rin ito ang babaeng nasa nakaraan nito. At sino nga ba siya para tapatan ang pagmamahal na iyon? Asawa lang siya sa papel. Sandali itong tumahimik at tumingin sa kanya. Ngumiti siya. Hinayaan niyang magpatuloy ito sa kung anong sinasabi. Go on. Makikinig ako. Makikinig ako. Kahit sa kamatayan. Wala akong pakialam kung may asawa na siya. Besides, hindi naman sila nagsama ni Rad. Rad was still staying in our house while Bernadette is in her apartment. When I got the chance, tinakas ko siya. We went somewhere in the north na hindi maiisip ng pamilya ko na mahanap kami. Sandaling salita ay nagtaanan kami. Galit na galit si Rad nang malaman niya iyon. Hindi siya tumigil sa pagtawag sa amin. Tinakot na akong ipapapulis niya. Ako para hindi ko ibinalik ang asawa niya. But like me, Bernadette chose me over him. Pinangako niya sa akin na makikipaghiwalay siya kay Rad at magpapakasal kami. Hindi ko man alam kung paanong sumulpot sa relasyon namin si Rad, pero wala akong pakialam. Noon pa man ay mahal na namin ang isa't isa. Kaya na mabuntis siya, doon kami nagpasyang bumalik sa pamilya ko. Pigil na pigil niya ang maluha sa sinabi nito. Gusto niyang maramdaman nitong suportado niya ito. And she died. Pagkatapos niyang ipanganak si Teddy. Doon lumabas ang totoo. Nalaman ng mga magulang ko na asawa ni Rad si Bernadette. Galit na galit sa akin si Rad. He was blaming me for Bernadette's death. Sinabi niya na ako ang may kasalanan. That's why I've been in jail for a month. Nakalaya din ako dahil sa tulong na rin ni Daddy. Pero simula noon naramdaman kong may kakaiba na sa pakikitungo niya sa akin. Minsan nga, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam. Noon na niya, ganoon pa man. In fact, magkasundo kami ni Dad. Pero nang tumagal sila ni Rad, ang madalas na magkasama. Nagsiselos na nga ako dahil ampo naman siya. Pero parang siya ang tunay na anak. Hinaplos niya ang balikat nito. Hindi niya alam na ganoon kabigat na pala at sakit ang nararamdaman nito. Hindi niya alam na mas matindi pa pala ang sakit na nararamdaman nito kumpara sa kanya na sabay na namatay ng mga magulang. I don't know why he always in favor of Rad rather than me, his own son. Siguro dahil nakadepende ako lagi kay Mami. Wala siyang nakikitang potensyal sa akin na maging kagaya niya. Mahusay na businessman. Well, Rad always proved himself. Dama niya ang sakit. Dama niya ang hirap na nasasaktan din siya para dito. Ganoon yata pag mahal mo ang isang tao. You're willing to share his pain. Handa kang masaktan and when Mom and Daddy died, mas lumabo ang relasyon namin ni Dad. Halos patayin niya ako sa paninisi. Tinawag niya akong malas at salot. Sinabi niya na hindi mawawala ang asawa at apo niya kung hindi dahil sa akin. Para din akong pinatay. Para din akong pinatay. Hindi na niya napigilan ang sarili niya.
Niyakap niya ito at hinayaang umiyak ng umiyak si Gabriel sa dibdib niya. Tahan na. Mapapatawad ka rin niya. Hinaplos niya ang likod nito. Pagod na ako. Gusto ko nang makawala sa nakaraan ko. Patuloy itong umiiyak habang nasa bisig niya. Nandito lang ako. Tutulungan kita. And I won't ever leave you. I promise. Dahan-dahang hinahaplos ni Gabriel ang buhok ng asawa niya. Nakaunan ito sa braso niya habang natutulog. Kanina pa ito tulog pero gising na gising na rin siya. Hindi siya makapaniwalang narito ito sa tabi niya at hinayaan niyang makapasok ito sa nakaraan niya. Hindi rin niya maintindihan. Unang-una, bakit nga ba narito ang asawa niya? In the first place, wala namang dahilan kung bakit dapat niyang isama ito. Pero na makita niyang lumabas ng bahay nila, si Jose ay sa kanya naalala ang sinabi ng kaibigan niya. Kilala kita, Gabriel. Kahit paghinga mo at pag-utot mo kabisado ko. Wika din naman sa kanya ni Levi. Pagkatapos niyang ikwento ang kung paano sila naging mag-asawa. Why don't you give your marriage a chance? Malay mo, siya na ang dawan mo. You stop being romantic for Levi. Iba ang sitwasyon namin. Wika naman niya. Paanong iba? Mag-asawa kayo. You have all the right and chance para sa inyong dalawa. Sige ka. Baka maagaw pa yan ng iba, mas magsisi ka pa. Thinking that might get fall in love with someone else, make his blood stir in madness. Hindi niya alam pero parang hindi niya maisip ang bagay na iyon at mas lalong hindi niya kayang isipin yon. Nagtagis ang bagang niya na bigla ang sumingit sa rad sa isipan niya. He can't also believe na aapoy sa galit ang dibdib niya na makita niyang hawak ni Rad ang asawa niya. And when he admit that he was jealous, saka lang nag-sink in sa isip niya na pamilyar ang nararamdaman niya. Pamilyar pero parang mali. Noon takot na takot siya. Baka walang babaeng kayang tanggapin siya. Ang totoo siya. But few hours ago, his wife initiate him na buksan ang chapter na iyon ng buhay niya. He thought he already healed, pero hindi pa pala. Sariwa pa rin sa isip niya ang lahat. How he was devastated and weak. Kung walang dumarami sa kanya dahil para siyang itinakwil na mundo. Pero may isang babaeng sumulpot sa buhay niya. Came in unplanned. Paulit-ulit man niyang sabihin kasalanan nito kung bakit sila nasa ganitong sitwasyon. Pero hindi pa rin niya maitatanggi na gusto niya ang mga nangyayari. Dahil hindi siya tumatanggi. When in fact, he has a choice. It's either hide and run away or marry her. But he chose the latter. Don't let the birds fly in time when you already wanted to cage them. Dahil kapag nakaalpas na sila, hindi na sila makakabalik sa iyo. Seryosong wika naman sa kanya ni Levi. Sa kanilang dalawa mas applicable ang sinabi nito. Ilang beses na ba itong iniwan? More than 2. At ang masama pa nito, iisang babae lang ang patuloy na iniiwan nito. And he keeps on chasing the woman who always broke his heart. Why you telling me all this? He suddenly asked while standing in the middle of the lobby. Nasa Cebu din kasi ito, and luckily, he also in the area. Hinihintay niya ang kanyang asawa na makita niya ito na nakikipag-usap sa front desk. Tinapik siya nito sa balikat. It's just an advice. Nasa sa iyo kung iisipin mo, ikaw rin, baka maging one of that getaway ang kahahantungan ninyong dalawa. Hinigpitan pa niya ang pagkakahapit dito. Tulog na tulog ito. Tama ang hinala niyang antok na ito pero nanatili ito sa tabi niya at pinaramdam sa kanyang hindi siya nag-iisa. Nakasama niya ito na ito ang kakampi niya. Maswerte marahil pa siyang matatawag dahil may isang tao at ito ang hindi siya sinukuan. Bahagyang kumibot ito at hinigpitan niya ang yakap dito. Bahagya ring gumalaw ang talukop ng mga mata nito. Gising ka pa? Wika nito sa namamaos na boses. Ngumiti siya at hinaplos niya ang buhok nito. Patulog na rin ako. Go back to sleep. Pumikit itong muli. Sinamyo niya ito at hinayaan niyang makatulog muli dahil parang nawala ang sakit ng ulo niya dahil lang sa nasamyo niya ang amoy nito.
There's something about you na hindi ko mapangalanan. Pero kung ano man iyon, I'll keep you. As long as may bisa ang papel na pinirmahan natin. You will keep as my wife and no one can change it. Wika naman niya, kung ano man ang mayroon sila, kailangan niyang pakaigihin iyon at lalong hindi niya hayaang mangyari ang nangyari sa kanila noon ni Bernadette, sa kanila ng asawa niya ngayon. This woman beside him as the woman who was there when she needed her. At kung may isa mang tao na babalakin siyang agawin sa kanya, gaya ng ginawa ni Rat, hindi niya alam ang gagawin niya. Basta ang alam niya, sa kanya lang ang kanyang asawa. Parang may mga pakpak ang paa niya habang kumikilos at ayusin ang sarili. She went to the cabinet and opened it, pero ganun na lamang ang gulat niya nang wala kahit isang damit ang naroroon. Napatakbo siya sa banyo pabalik sa loob ng silid. No trace that there's robber who came in. Naging siya ay wala ang asawa niya sa kanyang tabi. Iniwan ba siya nito? Nagalit pa siya dahil sa kakulitan niya. Oh my God, wag naman sana. Para siyang baliw na kinakausap ang sarili. Bakit wala na ang mga gamit niya sa loob ng kwarto? Bakit pati asawa niya ay wala doon? Nasagot ang tanong niya when someone knocked the door. Hindi na siya nag-abalang tingnan pa sa pet hall kung sino iyon. Mabilis niyang binuksan pero nadismaya na lang siya nang isang chambermaid ang bumunabungaran niya. Good morning, Mrs. Ventura. Nakaitngiting bati naman ito sa kanya. Gising na po pala kayo. Nagbilin po si Mr. Ventura na ibigay ko ito sa inyo kapag nagising na po kayo. Inabot nito sa kanyang isang brown paper bag. Ano to? Tanong naman niya. Sa lubong ang kilay. Ngumiti naman ito. Kapag handa na daw po kayo, punta daw po kayo sa front desk. At umalis na ito. Sinara naman niya ang pinto at saka binuksan ang paper bag. Tumambad sa kanyang isang black skip two-piece swimsuit. Nanlaki naman ang mga mata niya. Napaka-provocative kasi at daring ng tabas ng swimsuit na naroroon. Inisip niya na kung para ba talaga iyon sa kanya. May isang pares din iyon ng flip-flops at may isang yellow na sticky note na naroroon. Paano kaya nalaman nito ang sukat niya? Nakakahiyang isipin na alam na nito ang sukat niya. Pinatungan niya iyon ng puting roba na nakita niya sa bathroom at saka inilugay ang mahabang buhok. Gaya ng bili ng chambermaid sa kanya, pumunta siya sa front desk. From there, isang babaeng staff ang umasiste naman sa kanya at ginaya siya palabas ng building. Nadaanan nila ang malaking garden at ang pool area. May na mga nakikita siyang lumalangoy. Naglakad pa sila hanggang sa hilera ng mga kabin. Sa gitna ng kabin, napapalibutan ng samut-saring bulaklak at may di kataasang wooden fences na may ligaw na bulaklak. It looks like bahay kubo. Iyong pinuntahan nila ng asawa na nasa secret garden ng mami nito. Dito na tayo? She asked nang buksan nito ang wooden gate. Ngumiti naman sa kanya ang babae. Yes ma'am, enjoy po kayo. May mga hanging plant na napaligid sa kabin. May wine cabinet at dulong bahagi ng terasa kung saan kitang-kita ang buong karagatan. Isama pa ang kinatuwaan niyang port na kita mula sa kabilang isla. Nakaawang ang pinto kaya naman itinulak niya. And when she opened the door, bumalaga ang mukha ng asawa niya. Good morning. Masiglang bati nito. Maaliwalas ang mukha nito. Hindi halata na dumaan ito sa matinding sakit kagabi. Let me help you. Let me be your wife. Surprise! Nagustuhan mo ba? Tanong na naman ng kanyang asawa. Ngumiti naman siya. Akala ko uuwi na tayo, pero bakit tayo nandito? At lumipat pa talaga tayo? Hinawakan siya nito sa kamay na madalas nitong gawin. This is my sorry for you. Dinala kita dito para lang ma-witness kung ano. So I decided to extend our stay here in Cebu. What do you think? Nanlaki naman ang mga mata ni Catherine. Ang ibig mong sabihin, magbabakasyon tayo dito? Hindi makapaniwalang tanong niya.
Tumango naman ito sa kanya. Para siyang bata na napatalon sa tuwa. Oh my God, thank you. You have no idea how happy I am. I really love her. At saka, no isang araw ko pa gustong. You're welcome. Naramdaman na din niya ang unti-unting pagpapalayang ginagawa ni Gabriel sa sarili nito. Masaya siya na nagagawa na nitong makawala sa nakaraan nito. Madalas na rin itong tumawa gaya ng dati. At kung may isang labis siyang napapansin dito, ay iyong pagiging maalalahanin nito. He always exerted some efforts para lang mas sumaya pa siya. Gaya na lang noong nakaraang gabi. He surprised her dinner sa isang floating cottage. Perfect ang ambience dahil may mga waiter sa paligid nila. Ang cottage ay nasa isang man-made lake sa kabilang bahagi ng resort, overlooking sa dagat. Nasa itaas ito na may ilang metro ng taas ng above sea level. Kung iisipin pa nga para silang nasa tuktok ng falls at naghihintay na lang na mahulog. Sumubok din sila ng cliff sa scuba diving. May afternoon show din tuwing hapon sa water sports club. Pwede na niyang sabihing honeymoon na ang ginagawa nila at sobrang nag-i-enjoy siya. Pansamantalang nakalimutan nila kung ano nga ba ang sitwasyon nila. Bukas ay babalik sila sa Manila pero may isang bagay na siyang hindi nagagawa. Ang manood ng sunset habang kasama niya ang kanyang asawa. Gusto sana niya bago sila bumalik ng Manila ay magawa nila iyon. Pero paano mangyayari yon kung nagmamadali itong umalis kanina patungong Mactan? Aalis ka? She suddenly asked when he finished the half of his meal. Mukhang hindi nga ito masyadong nabusog. I'm sorry. Pero tumawag si Tina. May problema ang branch sa Mactan. I have to be there. Ani naman ito sa kanya. Pero kaya naman yatang gawa ni Tina ng paraan yun, hindi ba? Sabi niya. Hindi niya kasi mapigilang malungkot na last day na nila dito sa Cebu ay magpapakabisi na naman ito. Nasa Manila si Tina and she just called para lang sabihin na aksidente ang isa sa mga barko namin. For exportation ang seafoods, baril na nalaman niyon and it will cost $1 million price. Oh my God! Bigla ay naawa siya dito. Hindi niya naisip na malaki ang problema ang nakaatang dito ngayon. Bukod sa malaki ang tsansa na mabulok ang mga produktong laman niyon, ay higit na mahalaga ang buhay ng mga tauhan. Uwi ka naman ito, tumayo na ito at saka hinilkan siya sa noo. Kung may nabago man sa asawa niya, yun ay ang pagpapakita nito ng pagpapahalaga sa kanya.